Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagniningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti, ano pat walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad, si Moises at si Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi, sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus. "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo ka. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 2nd linggo ng ating 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Muli, ilagay natin ang ating kondisyon, ang ating pong mga sarili, lalong-lalo na spiritually ihanda ang sarili at tayo po ay naglalakbay patungo sa pagdiriwang natin ng Pasko ng Pagkabuhay. So, binabalik tayo muli sa kung paano nagsimula at kung paano ito pinaghandaan din ni Jesus. Pero maging si Jesus ay talagang puspusan ang kanya pong paghahanda dahil hindi madali itong gagawin niya para sa atin. Magsasakripisyo, iaalay niya ang kanyang sarili para sa atin. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Kaya nawa, sa bawat pagdiriwang natin, ngayon at sa nakalipas na linggo at sa mga susunod pa, lagi natin ilagay yung ating po mga sarili na tayo ay naglalakbay para mas matulungan tayo na maunawaan at makapasok tayo sa liturhiya, makapasok tayo sa mensahe na inihahatid sa atin ng bawat linggo. Umabalikan po natin noong nakalipas na linggo, tayo po ay dinala kung nasaan si Jesus, dinala tayo sa isang disyerto o sa isang ilang na lugar at doon ay 40 araw siyang tinukso-tukso ng demonyo. Kamusta po ba yung unang linggo natin? Nakaranas ba tayo ng panunukso? Naging matibay ba tayo? O naging mahina tayo at bumigay tayo sa mga tuksong umaligid sa ating buhay? Para lang madistract, para lang masira yung ating pong concentration na tayo po ay naglalakbay ng 40 araw. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, magpakatatag ka. Kasi talagang hindi rin naman hihinto yan. Hindi porket nakalipas na 1 linggo, okay na. Hindi. Habang papalapit tayo ng papalapit, talagang magle-level up din ang mga
panunuksong gagawin sa atin ng demonyo. So, yung nangyari sa ilang, ipinakita sa atin doon na kayang-kaya namang mapagtagumpayan ang anumang tukso na iaalok sa atin ng demonyo. Kayang-kaya. Basta't magpakatatag lang tayo, no? Focus lang tayo sa kung saan tayo dinadala ni Jesus. So yung unang linggo, andun tayo sa disyerto. At inihiling din sa atin na may mga bagay na kailangan nating iwan, may mga bagay na kailangan nating kontrolin, no, para sa ating buhay. Iwan mo muna lahat. Tanging ikaw at ang Diyos lang. At doon magtatagumpay tayo. Ngayon, dinala naman tayo ni Jesus, sabi dito sa Ebanghelyo ni San Marcos, dinala tayo doon sa isang mataas na bundok. At ipinaranas, nakita ng kanyang mga alagad ang kanyang kaningningan, ang kanyang pagka-Diyos, nang siya po ay magbagong anyo. Nagkaroon na kumbaga yung a taste of heaven na sinasabi. Wala pa man, pero nakita na nitong tatlong alagad na ito ang kanyang kaningningan. Hindi ko alam kung paano po nila nakilala na ito ay si Moises at si Elias na lumitaw sa tabi ni Jesus. Pero yung mahalaga na na-record din ay ipinahayag dito kung sino si Jesus. Siya ang minamahal na anak. Pakinggan ninyo siya. Yung karanasan po, no? Yung karanasan na makita mo, maranasan mo, maramdaman mo ang kaningningan ng Diyos. Puting-puti ang kanyang kasuotan, walang maitutumbas o maikukumpara sa kaningningan ng Diyos. Pero tingnan niyo po, no? Kahit na siya, ito po yung napapatunay na siya ang anak ng Diyos. At pwede naman, no? Pwede naman niyang sa ibang paraan gawin ang pagliligtas sa tao. Pero hindi. Ito yung natatanging paraan para mailigtas na tayo mula sa ating pagiging makasalanan. Mailigtas din tayo at maipagtanggol mula sa kadiliman o sa gawain ni Satanas. Kasi ayaw ni Satanas na tayo ay makabalik sa Diyos. Pero ito, ginawa ni Jesus para sa atin. Kung pagninilayan natin, mahirap itong gagawin niya. No? Kung tutusin, alam na natin kung anong mangyayari, pero muli tayong dinadala para mapagnilayan din natin yung mga karanasan natin sa buhay. O pwede niyang ayawan to. Pwede niyang baguhin ito. Kaya nga, siguro, hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila ni Moises at ni Elias. Ang malinaw lang sa turo sa atin, si Moises ang kumakatawan sa kautusan, si Elias ang kumakatawan sa lahat ng mga nagpahayag ng mga propeta na napapatunay na si Kristo ang anak ng Diyos. Pero sadyang may mga laban na tanging ikaw lang. Para bang pwede naman niya ulit, o Moises, ikaw na lang umako nitong pagpapahirap na ito. O Elias, ikaw na. Hindi naman, nagbagong anyo ang si Jesus, naging Diyos yung kanyang kaningningan, pero siya pa rin ang umako ng kasalanan ng mundo. Napakahirap, pero siya lang. Marahil sinasabi sa atin, no? So, hindi ko alam kung anong sitwasyon nating lahat ngayon. Pero panawagan siguro, no? Ialay natin sa Diyos ang lahat ng ito. Lahat ng hinahawakan natin o pinangahawakan natin, lahat ng nangyayari sa ating buhay, ialay mo sa Diyos. Ialay mo bilang pagsasakripisyo din o pagpapakasakin at tandaan mo, ikaw lang yan. Kailangan nating akuin ito at tayo lang ito. Hindi natin kinakailangan ipasa sa iba kasi ayaw na. Yung sakit mo, pwedeng yung sakit mo,
ikaw yan. Huwag mo na ipasa sa iba. Huwag mong ayawan na. Yakapin mo na yan at yan yung magiging handog mo para sa Diyos. Na kahit anong hirap na dinaranas mo, maintindihan mo rin na hindi ka naman nag-iisa sa laban na yan. May kasama ka. Pero hindi ibig sabihin na ibigay mo na sa iba, ipasa mo na sa iba. Ikaw yan at ikaw lang. At matutuhan din nawa natin na sumunod sa Diyos kahit anong hirap ng atin pong pinagdaraanan. May mga pagsubok na tayo lang ang dapat na humarap, pero mahalaga na mayroong mga suporta sa paligid natin. Yung mag-i-encourage kung sakaling nalalabuan tayo, kung sakaling pinanghihinaan tayo, mahalaga po na mayroon mga tao sa paligid natin yung mag-i-encourage para tayo po ay magpatuloy. Lalong-lalo na, ipinakita sa atin Jesus at ipapakita pa sa mga susunod kung gaano tayo kamahal at kung gaano tayo inaalalayan ni Jesus para makarating tayo hanggang sa dulo. Amen?